of the nation. Sa pilitang pinalabas at pinusasa ng pulis na yan ng senior citizen na driver nang nakabanggaan nitong utility van. Sinubukan daw kasi nitong tumakas at managasa ng hinga ng lisensya. Nangyari yan kahapon sa Taguig City. Ipinatawag ng NAPOLCOM ang pulis. Pero nakasagutan niya si NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan. Maging fair lang po sana. Okay na to. Ginagawa nyo kami dahilan dito para magpapogi. Okay. Sana naman po sir ganito. Mabigyan nyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi nyo sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kay 5. Eh, wala pala eh. Di so be it. Huwag nyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapogi kayo sir. Inalis na sa pwesto ang pulis na nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion ng Police Regional Office 48. Dinisarmahan na rin siya at inilagay sa restrictive custody. Matanda, babastusin. NAPOLCOM Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suwan, kaya nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo, gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis. Matapos ng 2 araw, nagsesyon na rin ng Senado. Nagkaroon ng balasahan sa liderato ng Senado, bagay na tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na iligal. May report si Ian Cruz. Kung nitong nakaraang 2 araw, bigong makapagsesyon ng Senado dahil 11 minority senators lang ang sumipot. Si Cheese. Kanina, nadagdagan sila nang dumating si Majority Senator Cheese Escudero. Sunod na umakyat si Senator Sherwin Gatchalian sa upuan ng Senate President at binuksan ang sesyon. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Matapos ideklarang may quorum, idineklara namang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved. Iniluklok si Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Pinalitan din ang chairperson ng mga komite. Itinalaga namang Senate Secretary si Ray Bantug at Sergeant at Arms si dating Police Major General Alfredo Soto Corpuz. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Ang pinagbatayan daw nila ng quorum ay ang 1949 Supreme Court decision sa kasong Jose Avellino versus Mariano Cuenco, kung saan hindi 24 ang dapat pagbatayan ng quorum. Sa sitwasyon ngayon ng Senado, mayroon na lamang 22 senador dahil nakakulong si Senador Jinggoy Estrada habang nagtatago si Senador Bato de la Rosa. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Bago mag-adjourn, itinalagang acting Senate President si Gatchalian. Sa isang pahayag, sinabi ng bagong Senate majority na hindi si Cayetano ang Senate President dahil idineklara ng bakante ang lahat ng posisyon.
Yun nga lang, hindi patuloy ang maiupo si Gatchalian bilang Senate President dahil kailangan pa ng 13 boto ng mga senador sa ilalim ng konstitusyon. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabinding na legislation. Tinawag ng bagong Senate majority ang grupo nila na Solid Block 12. Bagamat sinabi ni Escudero na wala siyang sinasamahan o iniiwang grupo. Nang tanungin naman kung paanong nakumbinsing sumama sa kanila si Escudero. Paano nyo na-convince si Senator Cheese, sir? May kapalit ba ang paglahok ni Escudero sa sesyon? Kusang loob niya yan, wala siyang hiningi maski wala siyang kondisyon. Paliwanag naman ni Escudero, hindi raw katanggap-tanggap ang impasse o deadlock sa Senado. Hindi raw pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon ng Senado dahil naapektuhan na ang mismong kakayahan nitong gampanan ang tungkulin sa bayan. Si Cayetano, idinaan ulit sa Facebook Live ang pag-alma sa nangyaring sesyon. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Labagaan niya sa konstitusyon ang naging palitan ng liderato. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Dahil siya pa rin anya ang Senate President, siya pa rin daw ang presiding officer kahit nag-elect pa ng bagong pro tempore. Sabi naman ni Senator Loren Legarda, hindi dahilan ng anyay temporary absence ng ilang miyembro para sabihing humina ang mandatong ibinigay sa kanila. Hanggat hindi nababakante, nagre-resign, ine-expel o nadidisqualify ang isang senador, bahagi raw sila ng Senado. Ian Cruz, GMA News. Naglabas ng memo si Senate President Senator Alan Peter Cayetano na tuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Sa kabila yan ng pagpapalit ng chairmanship ng mga komite ngayong araw. Nakasaad sa memo na si Senator Pia Cayetano pa rin ang chairperson ng komite. Binigyang din ni Senator Alan Cayetano na patuloy niyang gagampanan ng tungkulin bilang Senate President. Kapansin-pansin ding Office of the Senate President pa rin ang gamit niyang letterhead. Bago niyan, inanunsyo ni bagong Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na iniurong sa Lunes, June 8 ang pagdinig. Iyan ay para maihanda ang mga miyembro ng komite. Kailangan din daw nilang i-review ang listahan ng mga inimbitahang resource person dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Kasunod ng memo ni Senate President Alan Peter Cayetano, naglabas naman ng kautusan si Acting Senate President Win Gatchalian na work from home ang Senado bukas. Sabi ni Gatchalian, walang official business ang Senado bukas para bigyang daan ang pagkasaayos ng mga komite sa ilalim ng mga bagong chairperson. Nabanggit din ni Gatchalian na ang mga nangyari sa Senado ay nakaapekto sa abilidad ng Senado na tuparin ang mandato nito. Apektado na rin anya ang moral ng mga empleyado nito. Pagtitiyak ni Gatchalian, walang opisyal o empleyado ang ituturing na insubordinate, absent without leave o pananagutin kung mag-work from home. Titiyakin din daw ng liderato ng Senado na walang empleyado ang makararanas ng pananakot, paghihiganti o unwarranted administrative action. Inireklamo ng obstruction of justice sa Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at dating Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Kaugnayan ng pagtakas ni Senator Bato de la Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court. Git ng grupong Tindig Pilipinas, may tuturing na obstruction of justice ang paglalagay sa protective custody ng Senado kay de la Rosa, ang naging putukan sa Senado at ang pagsabay ni de la Rosa kay Padilla palabas ng Senado. Sabi pa ng grupo, valid ang ICC warrant kaya hindi dapat hinaharang. Sinisika pang makuha ang pahayag ni Cayetano, Padilla at Aplasca. Pinagko-community service at pinapag-public apology ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay.
Para yan sa mga kontrobersyal at malaswanyang pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis sa pagdinig noong Marso. 263 na mambabatas ang bumoto pabor sa rekomendasyon ng House Ethics Committee na patawan si Suntay ng disciplinary sanction of reprimand. Pinapadalo rin siya sa gender sensitivity seminar. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Suntay. Tinuli sa magkahiwalay ng operasyon ng umano'y mga bugaw na minor de edad. Sa Iligan City, minor de edad mismo ang nagbebenta umano ng malalaswang larawan at video ng kanyang nakababatang kapatid. May spot report si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Hindi na nakapalag ang 17 taong gulang na babaeng iyan nang arestuhin ng mga pulis sa Iligan City. Ang babae, binugaw umano online ang sarili niyang kapatid na 14 anyos sa mga dayuhan. Naghatag siya og kaning mga video no na nagsugod na og strip dancing. Well, in fact no nag-show gyud no yang igsoon. So mao to nakan siya og entrapment operation. During that time na pag-arrest niya is nagpaila siya na 21-year-old. Mao to na kuan siya posasan, but upon knowing is she is also a minor. Na-recover din ang cellphone na ginamit umano ng babae na nagawa raw ibugaw ang kapatid dahil sa kahirapan. Nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development ang 14 anyos na biktima, habang nakumit na sa Children in Conflict with the Law o CICL Center ang kanyang ate. Sa Zamboanga City, tinarget din ang isang babaeng bugaw ng mga minor de edad. Pinipicturan ng bata na nakahubad tapos ipapadala sa customer niya kapalit ng kunting halaga lang ng pera. Mga kapitbahay at pamangkin umano ang kanyang biktima. Nasa kustodiya na sila ng DSWD habang ang suspect nahaharap sa kasong online sexual abuse and exploitation of children. Mula sa GMA Regional TV, James Paulo Yap, GMA News. Naghain ng reklamong kriminal ang isa sa mga naulila sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Reckless imprudence resulting in homicide ang isinampa ng nanay ng isa sa mga nasawi laban sa may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at Johnson Koo, may-ari ng Golden Years Construction and Steelworks Corporation na kontraktor ng gusali, at sa site engineer na si Engineer Arlu Nondong Ligsangan. Ayon sa abogado ng contractor, hihintayin muna nilang mapadalhan ng kopya ng reklamo bago magkomento. Sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag ang ibang inireklamo. Patuloy ang retrieval operation sa mga nadaganan ng guho. Sa ngayon, 27 na ang nasawi ayon sa Bureau of Fire Protection, Central Luzon. Simula June 22, mapapanood na sa GMA News TV ang Pickle Yard Conference League. Kasunod yan ng pagpirma ng partnership ng executives ng Kapuso Network at Pickle Yard Conference League. Nasunod pa yan ng exhibition match ng pickleball players mula sa mga dumalong social media influencers at vloggers. Napapanahon ang partnership dahil ang pickleball ay itinuturing ng fastest growing indoor sports sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pagdalas ngayon ng ulan, problema ng ilan ang mga motorsiklong na aabutan ng masamang panahon sa daan. Marami tuloy ang napipilitang sumilong sa mga footbridge o tunnel kahit sa gabal sa trapiko at delikado. Ang tugon at suhestyon dyan ng MMDA sa report ni Katrina Son. Para sa 46-year-old rider na si Jennifer Laranyo, malaking problema kung abutan siya ng ulan sa daan. Napipilitan siyang sumilong sa mga tunnel at ilalim ng footbridge. Pero kung walang-wala talaga, dyan lang talaga kami sa ilalim. Pag may MMD, saka kami aalis. Dami ko ng ticket dahil sa mga ulan-ulan yan. Mahirap talaga pag kasi pinagbabawal talaga nila. Ganyan din ang diskarte ng rider na si Lowen Badiles, kaya ilang beses na rin siyang natiketan. May depensa naman siya, sumisilong siya para makasuot ng kapote. Dapat nga, maunawaan nila yung kalagayan namin mga rider eh. Kasi ang hirap, galing kami sa init, sa abutan ng ulan. Alam naman susugurin namin yan, di mapapasma kami. Ayon sa MMDA,
Ang pagbabawal sa mga rider na tumigil o sumilong sa mga tunnel o sa ilalim ng footbridge ay para sa kaligtasan ng lahat. Meron po mga aksidente na maaaring mangyari po, and yun po ang bottom line dito na gusto nating maiwasan. Huwag po natin isipin kaagad yung violation. Ang isipin na lang po natin dito yung safety ng bawat motorista. Malaki raw ang maitutulong kung maghahanda ang bawat rider. The weather is very unpredictable. Bilang mga motorcycle riders, pag lumabas po tayo ng bahay po natin, pag nakita natin medyo makulimlim, I think it's much better to be prepared. May mga lay-by din daw sa buong Metro Manila kung saan pwedeng huminto ang mga rider para magsuot ng kapote at magpatila ng ulan. Maaari rin daw silang sumilong at magpahinga sa bike repair stations ng MMDA sa buong Metro Manila. Ito po, napalaking tulong po nito sa amin kapag tag-ulan po. Katrina Son, GMA News. Hinabol at inatake ng osong yan ng tauhan ng isang pabrika sa Fukushima, Japan. Tumakbo papasok ng gusali ang oso at inatake ang isa pang senior na empleyado. Ayon sa lokal na media, 4 ang kabuuang inatake ng oso, kabilang ang isa pang senior na tauhan ng ibang factory at isang senior na residente. Maayos na ang lagay nila. Sa ngayon, hindi pa nahuhuli ang oso na pinaniniwalaang nananatili sa pabrika. Nagdeklara na ang pulisya ng emergency para mabaril ang oso. Whispers from Heaven star Bea Alonzo, ipinasilip ang ilang snaps from her Europe trip. From the majestic Eiffel Tower, good food, jam-packed concert, to a romantic boat ride. It's really good to be back po kasi na-miss ko rin po talaga mag-acting. Cast ng You're My Favorite song nagsimula ng mag-taping. Medyo maangas po si Angel, pero may soft side din po si Angel pagdating sa family niya at sa mga friends niya. Makakasama ni Capri sa upcoming teen musical drama series, ang PBB housemates na sina Heath Hornales, Marco Massa at John Clifford. American singer-songwriter na si Peebo Bryson, pumanaw sa edad na 75, 2 araw matapos ma-stroke. Nakilala si Bryson sa ilang Disney songs gaya ng A Whole New World at Beauty and the Beast. Iconic love songs na If Ever You're in My Arms Again at Tonight I Celebrate My Love. Aubrey Carampel, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.